Hi, this is the teacher, and welcome to my YouTube channel. Goodbye Manila for a while, and we will go to Bohol. Okay, so kami po ay papunta sa Bohol. At dito kami sa Terminal 3. Ito po ang aking mga kasama. So makikita niyo kung gaano kaganda ang Bohol mamaya or bukas pagdating po namin doon. Yan. So kami po ay kasalukuyan ngayon nandito sa terminal at 4 o'clock pa po ang aming flight, mga kaibigan. Kaya dyan lang po kayo at continue watching my video. God bless everyone! So ako po ay narito sa hagdanan pataas, papunta sa loob ng eroplano. So ang akin pong sasakyan ay Cebu Pacific. Ayan, so nasa sa loob na po ako ng eroplano at dito na po ako magpapahinga para pagdating namin ng Bohol ay nakarelax na, nakarest na ng konti. At ganun din, makita natin gaano ba ang ganda ng Bohol, ano bang makikita natin doon. Mga kaibigan, sa mga pagkakataong ito po, ay matutunghayan natin ang akin pong pagsakay dito sa airplane na to at makikita natin yung ulap, yung loob nito at tunay nga na ang Diyos ay napakabuti sapagkat hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. At ganun din, ako'y nagpapasalamat talaga ng lubos-lubos sapagkat yung strength, yung wisdom, yung knowledge na pinagkakalob ng Panginoon ay patuloy na sumasa akin. So, nakikita po ninyo yung kaulapan sa labas. Kasi po kami ay lumilipad na. Although hindi pa siya masyadong mataas. Pero, ayan, nakikita na pa rin naman natin yung pinakaibaba. Pero sa pagkakataong ito, unti-unti ay tumataas na po tayo. At patuloy akong humingi sa Diyos ng paggabay hanggang sa makarating po kami sa amin pong patutunguhan. Ang mga karanasang ito at mga pangyayaring ito ay nagpapatunay lamang na talagang hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Nagpapatunay din lamang na ang kanyang paggabay, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon po sa inyong lingkod, mga kaibigan. So makikita natin, ito na tayo, medyo mataas-taas na po ang ating nililipad. Actually, hindi ako yung lumilipad kung airplano, pero mataas na. Ayan, at napakabuti talaga Panginoon. Kulang ang aking mga labi para pasalamatan siya sa nakikita kong kabutihan na ginagawa niya para sa akin. Kahit sa pagbibiyahe o pagsakay mo sa anumang sasakyan, ay palagi dapat na mayroong disiplina. Kaya nga, ano ba ang pangunahing prinsipyo ng pagdisiplina? So, meron po akong isang nabasang libro at napakaganda nung kanyang storya tungkol sa pagdisiplina, lalo na sa kanyang mga anak. Yan. So, merong mga nanay na nagkukwentuhan isang hapon sa may ilalim ng punong akasya. Gaya ng dati, nagkukwentuhan sila, masaya sila, at ang mga anak, ang kanilang paksa sa kanilang usapan. Wala akong natatandaang nasagot ko ang aking ina nung ako'y bata pa. Ang wika ni Aling Rosa. Pero ang mga bata ngayon, walang galang. Ay, totoo yan, Mare. Ang daing ni Maria na pinakabata sa kanila. Hindi na iginagala ngayon ang mga magulang. Kahapon,
Nahuli ko ang anak kong lalaki na giningiwian ako habang pinagagalitan ko. Napingot ko sana ang tenga o hindi nakatakbo. Nagtawanan ang mga kaumpok niya nang gayahin niya ang nakatatawang anyo ng kanyang anak. Paano ko naman kaya mapuputol ang pangungupit ng aking anak? Tanong ang isa. Ipinatong ko lang sandali ang pitaka ko sa ibabaw ng mesa nakakupit na kaagad ng barya. Napakabilis tumakbo sa tindahan ng bunso kong babae. Ang salaysay niyang parang nagyayabang pa. Disiplina ang kailangan. Bulong ng isang inang huling nagsalita sa grupo. Gamitin natin ang ating karapatan bilang mga magulang. Nagsitango ang lahat bilang tanda ng pagsang-ayon. Walang sino mang magulang na Pilipino ang tututol sa ideyang ito ng pagdisiplina sa mga anak. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng disiplina? Ayon sa diksyonaryo, ang disiplina ay pagsasanay na nagwawasto, humuhubog o nagpapasakdal sa isipan o ugali. Ang pandiwang disiplinahin ay nangangahulugang sanayin o paluguin sa pamamagitan ng pangaral o alituntunin at pagsasanay ukol sa pagpipigil sa sarili. Napakahalaga po na disiplinahin ang mga anak. Ang pagdisiplina ay pagwawasto, paghuhubog o pagsasanay sa isip ng bata, gayon din sa kanyang ugali at espiritual na buhay upang maging ayon sa halimbawang ipinakita ni Kristo. Ang pinagkasundo ang layunin ay upang isuko ng bata ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos. Habang pinagmamasdan ko ang ulap, ay naalala ko at naisip ko kung ano ba ang kabutihan ng ating Panginoon. Nagbulay-bulay ako na ang Diyos ay napakabuti sapagkat makikita natin na dito sa mga pagkakataong ito, talagang napakaganda ng nangyayari. Kami po ay dumating na sa Bohol at kinukuha na namin ang aming mga maleta. Tiyakin lamang mga kaibigan na angkop sa bata ang ilalapat na disiplina at katumbasyon ng pagkakasalang nagawa niya. Akin pong tinalakay ang maikling bagay na ito upang sa ganon ay maisali natin at maikintal sa puso't isipan ng ating mga anak na kinakailangan po sila ay merong wasto at tamang pag-uugali.